Okay, welcome back to our program here on Inside Bicol, and we're talking tonight about the city bus terminal. With me is Frank Mendoza, the former, administrator of the city of Naga, and now the acting administrator, si Jun Mongoso. Si Frank has also worked with the Land Transportation Franchising Board naman sa Manila as executive director. So siguro, aputuntaman si Frank ang mga experience o mga naaraman niya tungkol dyan. Frank, the first thing I'd like to ask is that who really is the one who gives authority na maglaag ng bus terminal? Is it LFTRB o ang city? Sino talaga ang pagkaaram mo dyan na? Sa Kudgun yan, medyo gray area yan. In fact, kanya ako kami duman, gusto mo na talagang mag-issue yung prangkesa. Ako lang sa bus, pati sa terminal. Okay. Pero kung i-review mo kaya itong Public Service Act, pati na si Executive Order creating the LTFRB, medyo din kayo sa malinaw kung ano talaga ang authority, extent ng authority ng LTFRB. Ang at most na nagiging base may itong Joint Memorandum Circular 1-2008 iniso kan DILG sa DOTC. Nakalagduman na kung basahon mo to, ang poder kang LTFRB hanggang lang sa pag-set ng standards. Na masabi kami dapat may diaper station sa sarong terminal, may backrest ang tukaran, etc. etc. Pero pag abot sa Inmatuglo, isa matawagan ng prangkesa, mayo, Silent. nagluluwas sa local government Local unit. government. Pati location, local government unit. Kasi I asked that question because ano ba, sa Naga, may magsabi na ako ngayon, interesado man na maglaag ng bus terminal, gusto mo yung makaka-fund man nga kami kaya. So ang matao kaya na, ang city government, Local this is government. the city, ang sindang matao kaya. Na, Since business yan, maka isang business permit, may rules permit, the works, yung mga regulatory requirements dapat i-comply. right. Because di sa Naga, I noticed na nagdadakula na ang city, ang population sa Gulpina. As of now, ano lang ang area talagang sabihin ng authorized na city bus terminal? Central bus terminal. Central. That's the only one. Okay. What about itong mga bus terminal na mga sa Radit Bagang Daig. Bakuyan? Daig. How do you classify that? Authorized in the as garahe. Garahe. Iyan po, mandated niya kang LTFRB na pag ika-bus company, for so much number, dapat may araw ka ng square meter na garahe. Okay. So, sa example ka ng Raymond, may garahe sa diversion. Pero yan, bako yung terminal. Bakong terminal? Hindi siya pwede mag-pick up pasahero. Dapat doon sa Tuman terminal. sa bus terminal. Okay. If I recall right, dinidiscourage ang terminal along the national highway. Sa reason kaya, it would create bottlenecks. Tapag malawag ang terminal ang bus, masiko, tapos yung mga tricycle, si mga PUJ, etc. So, nakaka-create siya ng traffic. Ang sarong pangyayaring very evident yan sa EDSA. Kaya lang nagkataon ng MMDA, again through Supreme Court ruling, mayong authority na palihon sinda. Pero may move na ang MMDA, pero di napapahali. So, dapat siguro may fresh legislation. Ang reason ka, gustong haliyon kang MMDA, dagdag na kayang EDSA from Pasay up to Quezon City. I noticed so. Which causes traffic. So, if that is being done in Manila, ano yan? Kasi ang notice ko yan sa BLTV, gumagay sa Pasay na pwede sila magpalunad ng mga pasahero. Pero based sa study, talagang dapat maisinda dyan. In fact, ang move ng DOTC, maglaag ng tulong central terminals sa FTI, para naman sa southbound, sa may Cavite, sa reclamation area para sa Cavite, tapos sa may north. Okay. But, sometimes it's better also to have several turns. It would unclog the traffic. Diba? Gaya nito. Who knows? So baka mamaya, ideal din dun sa may palaog sa Naga na igwang bus terminal. Yan si mga paduman man sa area nito. Kaysa they converge into one place na nakakaano sa traffic. Nakakagawa ng problema dyan. Two sides kaya yan eh. Ang bus, ang lamang yan, mga 40 people, 40 to 50. Sarong auto lang yan. Pag binaba mo yan duman sa Puro, para itong mga tao makalawag sa sentro, kaya puhan mo siguro mga apat na jeep. So in effect, nawala siya sarong bus, ang karibay, apat na jeep o 5 jeep. Kaya itong argument na it would lessen traffic kung sakaling irarayon. Sa linggo, for further study yan. Pwede. Kasi dyan sa bus terminal, naaraman ko, sa likod ng Bagakayan, nagpaparak ng mga bus. Bawal yan. Bawal yan. Pero since in the map park. Dapat naman sa garahe nila.
I see. Oh. Kasi Required, notice dyan sa may palaog dyan, minsan naka, dyan, Ayun po, nasa tinampunan. But I would suppose that anybody can still apply, for a bus terminal dyan sa city. Depende din sa city kung how they will view it. Kung kinakaikuan ng magkaikuan ng additional bus terminal, ba? Iyon po, based po sa existing ordinances, only one ang talaga. As in, iyan po pinahagi sa referendum. As of now, yung ordinance, unless Yes. you change the ordinance, pwedeng magdagdag. Yes. Yan ang sitwasyon. Okay. Now, June, itong planong ibid nindo, ang kuyan. So, does that mean na when you have it bidded, dahil na magastos ang city sa mga improvement? Dahil man siguro. Dahil man po siguro. Oh. Kung may mga immediate na kaipuan, gibuo o remedyo. Sa interim? In the interim period Okay. po, pwedeng gibuo ang city. Okay. But in the long run, when you finally decide, kasi iba, sabi mo, may mga investors willing, you can have a situation na it will be now for the account of the investors to put mga buildings o mga Yes, mga po. liga. Possibility po yan. So that means makakasave man ang city pala kaya sa investment, Kasi baka kung nasa city ang magastos, si Kuyana, si investors na, Hindi po ma-develop. tabi. Pero may scheme ang ginari yan. Tangay ma-recover man si proponent, si Of sa course, iyang there's investor. always. Alam mo sa New York, there's such a thing as the New York Transit Authority. Kung magsasabi na, siguro nga, di sana kinakaipuan na mag-create na ng sarong opisina na magiging in charge dyan so that if ever is going to be change administration or whatever, ano lang to, steady lang to. Itong inaapot niya. Because right now, pero ang operations yan is tied up sa city administration, di ba? But if it's going to be a separate entity to be created by law, like sabi ko nga sa New York, they have such a thing as the City Transit Authority, nagmamanage ka mga bus terminal, of course may mga bus din sila, that would also protect, sabihin na nga nila, continuous ang policies. Yes po. But that's one possibility also. Kasi under the local government code, authorized na po ang local government units to create economic enterprises. Okay. Now, for purposes lang to of discussion, we understand that it will still be subject to the ordinance coming from the city, di ba? Yung sabi nga po. Just, thinking widely, assuming na dahil nag-approve with that kind of scheme, ang city, is there any possibility na yung existing operator nyo will still be continuing with this operation? It's still up to them. Kasi Up ang to extension po, decision mangyararayan kang sanggunian. Okay. So it's actually, while there is an executive order that was issued, ito sinabing interim, which sabi ta nga ni, it's still in the planning stage. Yes, in There is just anticipation. anticipation man kamo. Final decision will still be with the city council. Yes. So yan ang magano. So siguro, it might be too early also na pagpara, so although maganda pag-uulayan, makaigwa ng mga options, and then hopefully we'd have the information that baka maka-create ng magayon na modelo. Because magayon man yan, we also invite investors. I know na sila Mr. Mendoza's also put up their investment, di ba? Na as much as possible, siyempre gusto man yan padagos yan. Of course, we are also looking na may mga improvement because malay mo kung Sindalang can also match the improvements that the city will provide, So I think these are things that needs to be studied, mga ganyan. Now, yung nadidinig kong terminal dyan sa JMR, di ba mayroong parang ano yan? Is that a city, ito bang sa mga van, shuttle, ano yan? Kung magkakaroon naman po, iyan si dating terminal, ang mayo pa si IBM. Eventually po, dahil mayo itong prangkesa, mayo itong permit, si City po ang nag-operate ng si Van Terminal. Okay. And actualmente po, maray si experience na dyan dahil si dati pong tarepa kang mga vans is 120. Ang sinisingil ta lang po dyan is 40. But, nagneneto po kita dyan ng 7,000 a day. A day. Income yan kang Income po city. yan ng city. Okay. And So, actualmente po si mga drivers and operators is asking the city kung pwede nga ipagpadagos na nindo na muna mag-operate. oh.
Primero po willing sinda nag-ibunyan 80. Okay. Ang 80 po is 40 pesos Oh. less na kasi dati ninda binabayad. Pangalawa po, ang sabi ninda, mas maray na city ang nagraran dahil mayong favoritismo. Kung siya nga nainot sa pila, yung mainot sa pila. I see. May order niya, and gabos, nirespeto. Unlike sa pinagalian niya, kung siya ang maray, magtao, malakas, Duman. iyo nga nainot sa pila, maski na ako rin nagabot. Saka duman, medyo bakong open ang management. Kung ano nga sabihin ng management, iyo na. Unlike nga pagkamo, you even bring us the LTFRB and LTO for consultations, and etc. etc. And aside from that po, mayo po dyan yung kolorum. Dahil kami ang nagpapadalagan. Unlike sa dati po nindang terminal, yung mga colorums na may konsentimento ang terminal. Ang sa point of view man po yan ng operator, kaya maski colorum niya, may income ako dyan. Kaya pinapalaog niya. Sa tuya po diyan pwede. Pwede. Kaya medyo maray ang kinaabtanta. Actually, saro siya sa hiniling ta before we decided na ilingon si Central Bus Terminal. Okay. Alam mo, Jun, baka yun ang nangyari dyan sa Central Bus Terminal. Marami ang padalagan ng naga. May petition ngayon na kamuna lang kaya ang magpadalagan ka ini, ano? Another possibility. Data po masabi. Yeah, but of course, siyempre, it will entail a lot of investment. So, ang apod nga ni Ken, if naga is the city prepared. Because sabi ta nga ni, kung talagang papakarayon yan, ang expectation ng tao ngayon talagang moderno yan, kabusta pa siya dyan. Yeah. We will again pause a while. When we return, we'll also talk about ang JMR Coliseum, no? Ang present status. Don't go away.